Magandang araw sa lahat. Welcome dito sa ating channel na The Time Catcher at welcome back din syempre sa mga dati na nating audience and subscriber. Nandito ngayon tayo sa panibawang episode ng ating due diligence, ang ating monthly roundup kung saan bibigyan natin ng pagkakataon yung mga subscribers natin na nagpadala ng entries para yung relo naman yung i-feature natin. Sa mga gusto mag-participate sa mga upcoming episodes natin, nasa description yung instruction. Bago tayo dumiretso, syempre gusto ko munang batiin. Shoutout natin yung mga audience natin from Pasig City. Salamat din sa pagsuporta nyo din sa mga previous episode natin, lalo din sa mga race-watch ng City Mayors. Kamusta kayo dyan? Sana nasa mabuting lagay kayo. Mga subscribers natin ng Pasig. Sige, simulan natin dito sa ating first entry, no? Yung padala ni Miss Jonah G from Taguig City. At siya po ay isang sales executive sa City Motors sa Makati City. Sabi niya dito sa kanyang padala ito daw ay regalo niya sa kanyang sarili. Una sa lahat, syempre gusto ko munang magpasalamat sa iyo, Madam Jonah, no, sa pag-participate mo dito sa ating segment. Syempre nakakatuwa din na may mga audience tayo from a dealership. Naku, tamang-tama may paparating tayong episode about car brands. Pero sige, mag-react tayo dito sa pinadala ni Ma'am Jonah. Padala niya dito is Ladies Analog Digital Watch. Itong G-Shock GA110. Kung makikita nyo, large, tapos combination siya ng mechanical and digital style. Tapos ang tawag sa indices na yan, kung mapapansin nyo, is 3D arranged. Yan o, napaka-sporty and casual design. And syempre, knowing G-Shocks, shock resistant yan, tsaka water resistant. Very practical ang functions nito like LED backlight, world time, stopwatch, and alarms. Sa ganyan kaliit na case, kung makikita nyo naman. Sharp, energetic, and stylish. Bagay sa forma nito ni Miss Jonah. Ang isa sa pinakagusto ko ditong characteristic ng G-Shock is yung kanyang pagiging lightweight. Para sa akin, napakagandang choice para kay Madam. Especially, dealership, nagtatrabaho, tapos Japanese plants. Both Mitsubishi and Casio originates from Japan. Parang mandatory na yung wristwatches sa mga car sales executive, no? Kasi it adds more credibility, lalo pagka makikipag-deal sila or if they're doing business transactions. Ako mismo, in particular, mas may confident ako pag yung kausap ko is elegant, tapos nakarelo kasi it shows how much the person values your time. Yan ha, kung interesado kayo sa relo ni Madam Jonah, you can buy this Casio G-Shock doon naman sa mga outlets nila sa mga malls, tsaka syempre sa department stores ng mga most popular shopping malls natin dito sa Pilipinas. Tapos kung interesado naman kayo sa mga latest deals and discounts at promos nila doon sa City Motors, pwede nyo i-check, nasa description din kung paano kayo makaka-contact sa kanila. Kung interested kayo, halimbawa, nagtitingin kayo ng sasakyan, in particular Mitsubishi. May exports na sila doon, tsaka yung Triton. Dating Estrada yan, nagka-issue lang, kaya ginawang Triton yung pangalan. Anyway, thank you Madam ha. Of course, shout out dun sa mga kasama mo dyan sa City Motors Makati at of course sa iyong pamilya. Thank you so much. Bago naman tayo lumipat sa second entry natin ha, dun sa mga nagpadala from previous episode natin, tsaka itong episode na to, mag-comment kayo or mag-email kayo sa channel na to para alam namin kung saan namin ipapadala yung mga gifts. Ngayon, tignan naman natin itong second entry. Ang tawag dito is parang love language ng kanyang anak. Ito naman ay Olives 5563C. Kung obserbahan nyo naman yung relo, very legible. Malilinaw yung indices. Tapos at 3 o'clock, meron siyang dual calendar which is day and date. Luminous din yung hands niyan. Medyo classic and elegant, no? Tapos, yung indices niyan, may mga kind of like diamond accents. Tapos, kung i-observe nyo yung kulay ng bracelet niya, which is two-tone, stainless and gold. Tapos, interchangeable yung mga ganyang klaseng bracelets, ano? Maganda and very sophisticated yung design ng relo. Tapos bagay na bagay sa mga well-aged ladies. Ito nga pala ay padala ni Ma'am Marifel B na isa pong butihing may bahay at naglalabada. Basahin natin yung istorya ni Nanay Maribel ha.
Ang sabi niya sa kanyang email, "Magandang araw po. Gusto ko lang po sana ibahagi ang kwento ko. Hindi po ito tungkol sa mamahaling gamit, kundi sa simpleng bagay na galing sa puso ng anak ko. Mahirap lang po kami. Sa araw-araw, naglalaba po ako, nag-aalaga ng mga apo, at minsan nagtitinda ng kakanin para lang may dagdag kita. Kaya nung binigyan ako ng anak ko ng relo at dryer mula sa unang sahod niya, hindi ko po napigilang maluha. Mukhang medyo malaki yung sahod ng anak niya. Hindi po mamahalin yung relo, simple lang. Dryer, maliit lang pero malaking tulong na sa akin. Hindi ko man ito kayang bilhin dati, pero binili ng anak ko para mapagaang ang trabaho ko. Naalala ko lahat ng hirap namin. Yung mga gabing hindi ako kumakain para lang may baon siya. Yung mga araw na pagod ako pero kailangan pa rin kumilos. Ngayon, kahit simpleng regalo, sobrang saya ko. Kasi alam kong galing ito sa pagmamahal ng anak ko. Hindi man mamahalin, pero sa akin, ito ang pinaka mahal kong gamit. Mahirap ang buhay pero masaya pa rin ako. Maraming salamat po sa pagbibigay ng pagkakataon na ikwento ko ito." Pahabol na sulat. Pinasali lang po ako ng anak ko din dito kasi nanonood din siya ng video mo. Ngayon, salamat po sa entry nyo, Nanay Maribel, ano? Tsaka baka pwede kayo din mag-subscribe na. Total, mukhang subscribe naman na yung anak niya. Anyway, tumatanggap ba kayo ng home service pag nagpalabada? Hindi, pero ang message ko siguro para sa akin, ganyan yung anak nyo kasi malaking impluwensya kung paano nyo siya pinalaki. Okay, bago tayo magpatuloy dun sa third entry natin, watch world updates or latest from the world of horology. Itong si Seiko, may mga bago siyang releases ng new collections. Ito kung makikita nyo. May latest lineup sila ng mga prospects. Ang nakita ko majority nila mga pangbabae. Available na to sa SM Department Store. Tsaka syempre, yung mga Seiko stores. Tsaka yung mga outlets nila sa mga popular malls dito sa Pilipinas. Si Citizen din meron Pero majority ng mga new releases nila and limited editions, wala pa hindi pa available sa Pilipinas Majority online lang, tsaka medyo limited pa. Pero magaganda. Kumpleto sila. Itong mga Atesa, marami silang new releases. At syempre, yung Casio EFT 100, yung first ever Casio mechanical watch. Meron tayong in-depth review niya kung hindi nyo pa napapanood. Pwede nyo panoorin pagkatapos itong video. Ang updates dyan is October daw ang release dito sa Pilipinas. Pero exclusive lang siya sa mga at Tokyo. Okay, so third entry tayo. Ito naman galing sa isang entrepreneur from Caloocan City. Ang pangalan ng company or ng organization is Uno International Incorporated. Ang padala naman nitong sender natin is Cartier Santos. Tignan natin Kilala yung Cartier Santos sa kanyang square shape na case. Tapos syempre iconic din dyan yung kanyang exposed screws. Syempre, yung curved corners niya in comparison to the tank. Medyo kurbada yung corners nito ni Santos. Tapos may iba't ibang strap types yan, pero ang most iconic is itong kanyang integrated bracelet na straight angular links. Meron din siyang interchangeable na strap variant. Pwede siyang leather or kung anong preferred yung style ng strap or ng bracelet, pwede niyong palitan. Itong Cartier Santos or in particular yung Cartier, meron niyang store dito sa Shangri-La, Mandaluyong. Alam ko din, meron din sa mga secondary markets niyan, yung mga online stores, pwede kayo mag-check. Tapos, syempre, sa mga secondary market, dun sa San Juan City. Basahin natin tong message ni Madam Maribel na nagpadala nitong Cartier Santos. Sabi niya matagal na daw niyang gusto mag-send ng entry dito sa monthly roundup natin. Ito yung kanyang success story. You know, I've been wanting to send it for a long time. Not just to tell the story of my purchase of the watch, but to tell the story of the time I had to go through before I could give it to myself.
Tapos, natawa si madam dito. Actually, not easy. I've spent years building something that people don't always see. I've had to fight for ideas, for space, for recognition. It's hard to sell. I've been in the sales field almost my entire life. For automobiles, medical reps, and whatnot. The hardship that those in sales are going through. Hay nako. But when you hit the jackpot, it's a real jackpot. I agree. Then came a moment I didn't expect, an incentive from an organization that saw the value I brought not just in numbers but in impact. It is not a simple reward. It is like a confirmation. Some people may see our careers as lame, but at the end of the day, we see value in ourselves in what we do. And so I choose to use this incentive to gift myself something timeless. I walked into Cartier Boutique not to flex, but it's like thank you to myself for all the late nights, for all the meetings where I had to stand out, for all the moments where I choose to believe in myself even without applause. The watch, it's not just an accessory. It's a reminder that no matter how busy, lost, or questioning you are, there are times when you just have to believe in yourself. Shout out to my husband who always drives me to my meetups. And to the Uno family / organization. Thank you for influencing people to see time differently. Medyo mahaba yung message ni Madam dito. Pero ayun, thank you Madam. I am almost speechless dito sa message mo and very humbling of course. Thank you for choosing this channel as a platform to share your success story. Ako naman, syempre very motivational itong message mo sa channel, no? And I have my own fair share of frustrations pagdating sa sales. And I know how difficult it is. Only for me to realize na wala talaga akong future sa sales. Ayun, pero may mga tao talaga na they put so much passion in sales where they learn to love what they do. And they always find fulfillment no matter how difficult it is. Huge respect sa mga katulad nyo, Madam Maribel. Ako nga isang pirasong relo lang, ang hirap ibenta. Kayo pa no, yung binibenta nyo, yung mga medical equipments pa yun, tapos mga sasakyan. Kagaya din nung first sender natin na si Madam Jonah. No? Huge respect sa mga kagaya nyo, Madam. Siyempre, sa mga katulad nyo, nagpapasalamat ako no, from sender number 1 kay Madam Jonah, tapos sa second sender natin, si Nanay Marifel, at of course dito kay Madam Maribel. Ang wish ko sana mas marami pa kayong matanggap na blessing, more sales to come, more palabada kay Nanay Maribel, ano. Yun. Salamat Tapos sana magsilbi din kayong encouragement para dun sa mga iba nating audience na magpadala din naman sila. Tapos maka-inspire din kagaya nyo on how you have inspired me in particular, tsaka yung mga iba nating audience. And there we have it. Yan yung mga senders natin for monthly roundup nitong August. Salamat sa mga nagpadala. No? Sana patuloy lang kayo magpadala and we are looking forward kung paano pa namin kayo mapapasalamatan. Bukod sa gift na ibibigay namin, in the future yung mga magpapadala paano. Tapos kung may maisip kayo na idea, ano ba yung gusto nyo maging token or freebies na ibigay namin sa inyo? Padala ba kami ng merchants or gift check sa Starbucks o kaya sa mga malls o deso kung meron pa ba nun. Yun lang. Hanggang dito muna. Salamat sa panonood hanggang sa bagay ito ng video. God bless us all always and keep watching.